mga kasabay, ako po si Catherine. At ako naman po si Nico. At kami ang inyong mga Nego Yappies! Nico, Oh, bakit? alam mo ba, ang ating batang victim ngayon na si EJ Trampe ay bata pa lang mahilig na sa mga sasakyan. Kaya naisipan niyang mag-start ng car care business. Ang cool naman. Oo nga eh. Nag-umpisa sa hobby, ngayon ay business na. At the age of 20, nag-umpisa na si EJ na mag-manage ng kanilang family business na Pro Street Car Care. High school pa lang ako, nag-business na ako. Kasi ang father ko may t-shirt printing business siya. So, pag may mga events sa school, ako yung nag-aahente. 3 years ko nang minamanage ang Pro Street. Ako na yung pinag-handle ng parents ko. Since sabi nila, mas ano ako sa sasakyan, mas linya ko. Nag-umpisa ang kanyang ama ng isang car wash business noong 2006. Ngunit hindi naging interesado si EJ sa kanilang negosyo. That time kasi full-time pa ako sa pagiging student. So, wala akong time para sa business. Tapos, nung napansin ko kasi yung kinakailangan namin ng improvement or pag-level up, dun ako na hikayat na dagdagan na services yung business namin. Nang magkaroon ng kaunting problema ang negosyo ng car wash ng kanyang ama, doon na naisipan ni EJ na mag-suggest ng isang car care business. Going to first year college ako noon. Ang nag-aasikaso ng business is yung parents ko. Then, nung tumuntong ako ng second year, nagkaroon ako ng sariling kotse. Doon ko na-realize yung value ng magpapagawa ka ng sasakyan, pakamahal, maintenance, tapos yung cost ng mga spare parts, labor, and materials. So, request ko sa father ko na lagyan rin namin ng car care. So, parang i-convert sa auto shop yung car wash namin. Simula pa nung bata si EJ ay hilig na niya ang mga sasakyan. Kaya bigla siyang nagka-interest nang magsimula ang kanilang car care business. Kasi mahilig ako magputing-ting, mga kalikot-kalikot. Walang alinlangan na pinasok ni EJ ang ganitong uri ng negosyo dahil may background na rin siya sa mga sasakyan at sa mga makina nito. Pinagsasabay ngayon ni EJ ang kanyang pagnenegosyo at pag-aaral ng kursong aircraft maintenance. Actually, mahirap kasi lahat ako, marketing, ako rin, tapos sa quality control, ako. Kaya ang ginagawa ko sa umaga, doon ako sa business, sa hapon, pumapasok ako sa school until hanggang gabi na sa school ako. Si EJ Trampe, isang modelo ng isang responsible na batang entrepreneur. Patunay lamang na kahit bata, pwedeng magnegosyo. Basta may passion, dedication, at ang importante sa lahat ay masaya sa ginagawa. Aming sinundo si Nanay Paring mula sa kanilang tahanan. Ang akala ni Nanay Paring ay magtuturo lamang siya kay Tina ng paggawa ng puto. Subalit isang sorpresa ang ihanda namin para sa kanya. Magandang hapon mga kasambahay! Kasama po natin ngayon si Nanay Pareng Moraleda para turuan tayong gumawa ng puto. Hindi alam ni Nanay Paring na habang tinuturuan niya si Tina na gumawa ng puto, inihahanda na namin ni Mang Bert ang aming ibibigay na pangputo package. Magandang hapon po mga kasambahay. Nandito po ngayon tayo sa bahay ni Tatay Bert at siya yung magbibigay ng suporta sa puto business ni Nanay Paring. At ngayon po, tingnan po natin ngayon kung ano magiging reaction niya. Harina, flour at saka sugar. Lalagay. Opo. Pagkatapos, kalumit. Tapos, ilalagay yung pagganito. Paghahalu-haluin lang po natin. Tapos, lalagyan ng Water. tubig. Mula sa mga kagamitan at mga sangkap na kailangan sa paggawa ng puto,
At dagdag pa ang kaunting grocery items. Ang lahat ng ito'y ibinigay ni Mang Bert upang makatulong kay Nanay Paring sa kanyang maliit na negosyo. O yan mga kasambahay, ready na po para ilagay ang ating puto na gagawin sa steamer. Within 5 minutes, maluluto na po siya. Susunod, ang grant giving ni Mang Bert para sa ating maswerteng Pinoy na si Nanay Paring. Mamaya yan dito sa Bidang Pinoy.